First time ko ginawa to na late na ng gabi nag-skates dito sa subdivision. Late night cruise, but why not, di ba? Wala naman tayong pineperwisyo. Hindi maiiwasan yun na sabihin ng mga tao, tangin ang weirdo nito, oh. Gabi, nagpe-pennyboard, sabay nagba-vlog pa. Minsan talaga nasa sa'yo na yun kung magmamatter pa talaga yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Uy, buntis ka pa. Basta ang mahalaga dun, wala kang pineperwisyo. Alam mo yung 12:00 na ng tanghali, pero ang lamig pa rin. Tanghaling tapat, pero yung lamig niya pang 6 a.m. Ito rin yung gusto ko sa lugar namin, tahimik lang, tapos walang ingay. Like, matatapos yung araw mo, nang ganito lang yung naririnig mo. Basta isa to sa mga place dito sa Cavite na tahimik pa talaga. Meron kaming kapitbahay dito, babae. Nag-aaral pa lang siya or natututo pa lang siya mag-drive. Tapos yan, tingnan nyo. Nahihirapan siya mag-park. Hindi niya mapasok doon sa garahe nila. Tumitingin-tingin siya sa akin dito kasi parang nahihiya yata kasi nga, di pa siya marunong. So yung ending, hindi niya na pinasok doon sa garahe nila kasi nga medyo masikip. Tapos yan, iniwan niya na lang sa kalsada tapos hindi pa pantay yung parking. Alam mo yung minsan no, kapag may ginagawa ka na hindi ka pa master nun or hindi ka pa magaling dun, nahihiya ka, makita ka ng ibang tao na hindi pa marunong or bano ka pa, yun yung term natin. So ayan, lumabas na isang kapitbahay namin na babae din, ina-assist na siya. Siguro friend niya to kaya tinutulungan na siya. Before ganun ako aaminin ko. Pag beginner ako sa isang bagay, sa kahit anong bagay, nahihiya ako gawin yung alam ko or yung effort ko sa harap ng isang tao na mas magaling sa akin. I think that's normal naman sa iba. Pero dapat alisin mo yung mentality na ganun. Kasi habang beginner ka pa, you have all the right para magkamali. And shit, pumangga. Unfortunately, sumayad siya dun sa parang maliit na paso sa gilid. Okay lang yun kapag may sasakyan ka talaga tapos natututo ka pa lang dun mismo sa sasakyan na yun. Normal na siguro minsan magasgasan mo kasi nga, alam mo yun, pinagpa-practicean mo siya technically. So ayun, naputol na naman yung sinasabi ko kanina. Ayun na nga, dapat huwag kayong mahiya magkamali. Sa kahit anong bagay yan, kahit natututo ka pa lang or kahit magaling ka na dyan, gawin mo lang lagi yung effort mo like 100%. And huwag mo ikahiya yun kung kapusin man or hindi enough. Normal yun kahit naman yung mga magagaling nagkakamali pa din. Kahit naman ako minsan, alam mo yun, matagal na ako nagda-drive pero may mga times pa rin na muntik-muntikan ko magasgasan to. Actually, nagasgas ko na nga siya sa iba pero matagal naman na yun. Hindi lang sa pagda-drive, sa kahit anong bagay. Yung tiwala sa sarili tsaka yung pagbibid ng confidence habang nagsisimula ka pa lang. Huwag mo isipin yung iisipin ng ibang tao, hayaan mo kung pinagtatawanan ka nila or something. Kasi at the end of the day, effort mo yun Ikaw yung, sa'yo nakasalala yun kung ano man yung magiging resulta. And walang ibang matutulong yung feedback ng ibang tao kahit negative or positive pa yan. Hindi mo masisisi or wala kang control sa mga taong nagbibigay ng negative feedback or negative na criticism sa'yo. Normal yun and wala ka talagang magagawa sa ganun. Words and reactions lang ng ibang tao yun. Ang nagmamatter dun yung actions mo kung paano mo i-execute yung isang bagay. Masyado na akong naging malalim dito. Ang pinag-uusapan lang natin yung kapitbahay namin na nag-aaral mag-drive ng sasakyan. Nakita ko talaga siya tumingin, sumilip sa bintana, tapos alam mo yung kita mo sa mukha niya na nahiya. So ang ginawa ko, umiwas na lang ako ng tingin. Dito na lang ako sa camera nakaharap. Nakikita niya ako, kinakausap yung camera. Yo, mic check. Okay, so yung mission natin for today is maghahanap tayo ng memory card para sa mga videos na ginagawa ko tsaka dun sa event na rin na darating para sa February. Isa sa mga tip na mabibigay ko sa inyo pag maghahanap kayo ng memory card, kung hindi kayo sure online, hanapin nyo na lang siya sa mga physical store. Sa akin, sasadyain ko talaga siya sa mall, hanapin ko sa Silicon Valley or sa Octagon. Napakahirap niya hanapin kasi nag-check na ako sa ibang mall, lahat ng digital shop nila
wala na yung gantong stock. Puro sila nung, ano ba yun, yung mga micro SD na kailangan pa ng adapter. Almost parehas lang din naman yun. Pero kung ikaw yung tipo na kagaya na nasa sitwasyon ko, na yung camera na gamit is walang backup na SD card, maigi nang makasigurado. Nabasa ko rin kasi sa mga forums and I believe na kapag yung mga micro SD card nakakabit pa sa adapter para gamitin na SD card sa camera, somewhat meron din daw siyang delay. Mas maigi na makasigurado and gamitin ko na talaga yung actual na SD card na walang adapter. Isa kasi yun sa mga napaka-importanting event and alam mo yun, at the end of the day, biglang makukorap lang lahat. Nakakatakot yun, especially nagbayad sila ng TF para sa'yo. Yun yung isa sa mga nightmare ng mga videographer. Imagine, nag-shoot ka ng whole day event tapos kapag i-edit mo na, corrupted na lahat ng files or pagtingin mo sa memory card mo, empty na siya, like, kaya mas maigi lang sigurado tayo kaysa magbakasakali. Di bale ng expensive or gagastos ka, bayad ka naman eh. So, it's around 2 p.m. Let's go. Yon, sa wakas, meron tayong nakitang memory card. Although hindi siya kaparehas nitong memory card na ginagamit ko ngayon. Ang pinagkaiba lang is ito, yung Extreme. Itong gamit ko, Extreme Pro. Pero pagdating sa writing speed, almost similar lang din naman sila. So para makasigurado kung okay to, and habang nandito pa ako sa parking ng mall, itatry ko na yung memory card. Okay, so yan. Ito na yun. Ito yung isa sa kahinaan ng Canon R8. Wala siyang backup slot for another SD card. Kaya I hope na hindi talaga mag-fail tong memory card na to kasi sabit talaga. Hindi ako sure kung enough na yung dalawang gantong klaseng memory card. Lahat ng tech shop dito sa mall na to, wala. Doon pa ako sa photo line nakahanap. Well, logically, doon naman din talaga kasi nga bentahan din ng camera doon. And mostly, yung gantong klaseng memory card, sa camera shop mo na talaga siya makikita. Dalawa sana yung bibilin kong ganto, pero wala na sila. So, I am planning na mag-check doon sa kabilang SM and tignan kung meron pa silang isang gantong klaseng memory card. 18 na student yung magpa-perform sa stage na kailangan ko gawa ng video recital. Hindi ako gagamit ng 4K na footage, lahat yung 1080p lang yung gagamitin ko. And ayun, para makasigurado kailangan ko talaga maghanap ng isa pang memory card. Isa din sa natutunan ko nung nagtrabaho ako sa kitchen, sa mga hotel and restaurant, pati sa barko, di bali ng sobra yung backup mo, wag lang kukulangin. So yan, isa yan sa napakahalagang bagay. Let's go! Yeah, cause I know it's a cycle. Girl, you're psycho for me. Yeah. So yun, nakabili ako ng memory card pero hindi yung 128 gig. 64 gig lang yung nabili ko, like fuck. Sobrang hirap maghanap ng mga gantong klaseng memory card. Napakabenta niya, laging out of stock. Siguro naman enough na to, 1080p lang naman din kasi yung footage. 5 o'clock na. Let's go. Okay, so tapusin na natin itong vlog. Give me a thumbs up kung nagugustuhan niyo yung weekly vlogging. Thank you all for watching and see you again next time. Peace!